Ipatatawag daw ang nagbitiw na congressman na si Zaldico at si dating Speaker Martin Romualdez ng Senate Blue Ribbon Committee. Pero habang hinahanap pa si Ko, tila may tangka naman daw na maalis ang kanyang air assets sa listahan ng CAAP. Hinala ng DPWH, balak ibenta ang mga ito. May report si Tina Panganiban Perez. Immediate and irrevocable ang resignation ni Zaldico bilang Ako Bicol Party List Representative. Tinanggap na yan ni House Speaker Boji D. Pero kung pagbabatayan ang Anti-Graft and Corrupt Practices Act, hindi pinapayagan ang basta-bastang pagbibitiw ni Ko bilang mambabatas. Nakasaad kasing hindi pwedeng payagan ang sinumang public officer na mag-resign o mag-retire kung siya ay iniimbestigahan o may posibilidad na kasuhan kaugnay sa alinmang paglabag sa probisyon ng naturang batas o ng revised penal code pagdating sa bribery. Hinihingi pa namin ang tugon ng liderato ng Kamara tungkol dito. Sabi naman ng Malacanang, wala mang makapipigil kay Ko na mag-resign bilang mambabatas, hindi niya matatakasan ang posibleng kaso laban sa kanya. Kung hindi niya po ito masasagot at iiwasan niya, lalabas lamang po siyang guilty. So, mas mainam po na maipaliwanag niya ang kanyang side. Inirekomenda na ng Independent Commission for Infrastructure sa Ombudsman na kasuhan si Ko na iniuugnay sa budget insertions at mga maanomalyang flood control projects. Ang Senate Blue Ribbon Committee na naghihintay raw ng ilang development bago magtakda ng susunod na pagdinig, iimbitahan daw si Ko at si dating House Speaker Martin Romualdez. Kung hindi sumipot si Ko, ipasasabina siya ng komite. Kung no-show pa rin, i-issuehan siya ng show cause order. At kung babalewalain ito ni Ko, sabi ni Blue Ribbon Committee Chairperson Ping Lacson, ipako-contempt na siya at sisilbihan ng arrest warrant. Ang imbitasyon naman kay Romualdez, idaraan kay Speaker D bilang pag-alang sa interparliamentary courtesy ng Senado at Kamara. Babala naman ni Senator Bato de la Rosa, baka mag-aya si Ko kay dating Bamban Mayor Alice Guo kung magtatago pa rin siya sa ibang bansa. Arrest order coming from the Senate, not from the court, that compelled her to be delivered back to the Philippines. Hindi pa malinaw ang kinaroroonan ni Ko, pero tila may paggalaw sa kanyang nakakwestyong air assets. Ibinunyag ni DPWH Secretary Vince Dizon na 3 helicopter na mga kumpanyang konektado kay Ko ang tinangkang i-deregister o alisin sa talaan ng Civil Aviation Authority of the Philippines ng mga aircraft sa bansa. Hindi malinaw kung pareho ang mga ito sa mga ipinakita noon ni Dizon na air assets ni Ko. Ginagawa ang pag-deregister kung nawala, nasira o kung ibebenta at ililipat sa ibang may-ari o ibang bansa ang isang aircraft. Hindi mo maibebenta at hindi maibibigay, mabibigay ng gustong bumili nun kung hindi i-deregister sa Pilipinas. Ang maganda, napigilan natin yung pag-deregister. At may standing order na ang CAAP na lahat ng air assets na in-identify natin, hindi pwedeng i-deregister. Hiniling ng DPWH sa Anti-Money Laundering Council na i-freeze ang air assets at iba pang ari-arian ni Ko. Kahit hindi umuwi si Congressman Zaldico, we will go after all these assets. Sabi nga ng Pangulo, hindi enough na may managot, hindi enough na may makulong, kailangan maibalik ang pera. Panawagan naman ang kasamahan ni Ko sa Ako Bicol Party List na si Congressman Alfredo Garbin Jr. bigyan si Ko ng due process. Ang sabi niya, in due time, he will return and answer all the allegations. Remember, there are no pending cases yet. He's entitled to this presumption of innocence. Tina Panganiban Perez, nagbabalita para sa GMA Integrated News.